Arestado ang big boss umano ng isang sindikato na matagal nang wanted sa South Korea. Sangkot din siya umano sa malapogong operasyon sa Pilipinas at kumita ng katumbas ng mahigit 50 bilyong piso. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Ang inakala ng isang Korean national na susundo sa kanya para makapamasyal, mga operatiba na pala ng BI Vigilant Search Unit na huhuli sa kanya. You are under arrest and you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court. Arestado ang suspect sa Quezon City na wanted dahil sa malapogong na operasyon dito sa Pilipinas na kumita na ng nakakalulang halaga dahil sa umano sa online panloloko. Sinasabing big boss ng Korean online gambling syndicate. From the start of their operation ay kumita sila ng almost $1 billion sa pag-set up nila ng kanilang online gambling site. Matagal na raw silang wanted sa Korea pero naging napakailap dahil sa kanilang diskarte sa pag-ooperate dito sa ating bansa. Nag-ooperate sila sa mga bahay-bahay lang para maiwasan nga na ma-inspect sila or ma-regulate ng ating pag-core. Mas may risk ito na doon pwede rin nilang gawin yung mga pangloloko or pang-scam kasi nga hindi sila nare-regulate. Kung wala raw local case ang kanilang naaresto, agad siyang ipapadeport pabalik ng Korea para maharap ang kanyang kaso. Wala pang pahayag ang nahuling dayuhan na nasa BI Detention Facility sa Bigutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Maagang pamasko para sa mga suki ng tren. Libre ang sakay bukas, December 20, sa LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3. Ayon sa Pangulo, inisyatibo ito ng gobyerno para maibsan ang gastos ngayong Pasko. Tinatayang mahigit 1 milyong pasahero ang inaasahang makikinabang sa libreng sakay. Sepangs malala ang nafe-feel ni Sunny Lopez ngayong patapos na ang pulang araw. Pero magugulat pa rin kayo sa last few episodes nito. May spoiler-free chika si Lars Santiago. Eduardo, mahal na mahal din kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa yung... Muli mang nagkasama. Kakayanin natin dalawa, Teresita. Nandito na ako. Sa paghihiwalay din nauwi ang pagkikita ni na Teresita at Eduardo. Heartbreaking man, sobrang memorable daw para kay Sanya Lopez ang mga ganitong eksena niya bilang si Teresita sa GMA Prime family drama na Pulang Araw. Lahat ng ginawa ko kasing show, sobrang mahal na mahal ko eh. Pero ito, sobrang sarap lang sa pakiramdam na ipagmalaki pa, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Hindi maluluma, yun yung masarap dito sa show na ginawa ko, dito sa teleserye na to. Ayaw magbigay ng spoiler ni Sanya sa mangyayari sa nalalapit na pagtatapos ng Pulang Araw. Basta't marami raw magigimbal sa mga mangyayari. Sa finale, abangan ninyo kung anong mangyayari sa finale kina Teresita, Eduardo, Hiroshi at Adelina. Kasi ang dami nakaabang, ano ba? May mamamatay ba? Sino ang mamamatay? Ilan ang mamamatay? Etong gera na to mag-iiwan ng scar sa ating mga Pinoy. Kumbaga, ganun yung iniwan na ng gerang to. Tuwarin mo ako. Dahil tapos na ang pakikipaggera ni Sanya sa harap ng kamera, gusto naman niyang harapin ang paghahanda sa pagdating na Pasko. I'm looking forward na makasama ko yung mga mahal ko sa buhay, syempre ang pamilya ko, mga kaibigan ko sa bahay namin. Kasi usually naman talaga, yung Pasko lang ang nagbibigay sa amin ng time na magkakasama kami. Kasi yun lang yung free tayo lahat eh. At sa bagong taon, may imbitasyon si Sanya sa mga kapuso. New Year still sa countdown. Magkita-kita po tayo sa countdown, New Year's countdown ng GMA. At usually kasi sa kinabukasan ako nagsa-celebrate. Pero same, sa house pa rin, with my friends, family. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings.
Mga kapuso, may tsansang lumakas muli bilang bagyo ang low pressure area na dating bagyong Kerubin. Huling namataan ng LPA sa layong 125 kilometers east-northeast ng Surigao City. Sabi ng Pag-asa, nananatili ang posibilidad nitong maging bagyo ulit sa susunod na 24 oras. Maaring tawirin din ito ang pagitan ng Visayas at Mindanao bukas. Pero maging bagyo man o manatili lang bilang LPA, hindi pa rin dapat magpakakampante dahil magdudulot pa rin yan ng malawakang pag-ulan. Kasabay pa rin ito ang may iral na amihan at shear line na posible ring magdulot ng pag-ulan sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, matitindi at malawakan ang ulan bukas sa Mimaropa, Quezon Province, Bicol Region at halos buong Visayas at Mindanao. Heavy to intense na mga pag-ulan yan, kaya maging alerto ang mga residente sa mataas na banta ng baka o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan. Samantala, kumpara kahapon, nadagdagan ang mga lugar na isinailalim sa gale warning ng Pag-asa. Magiging maalon at delikadong maglayag sa mga baybayin ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Southern Luzon. Pag-aaralan pa kung bibigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Ayon po mismo yan sa Pangulo. May isa pang posibleng paraan para mapalaya siya, pero sa ngayon, sa correctional muna siya magpapasko, bagamat kasama naman ang kanyang pamilya. Nakatutok si Joseph Moro. Kung si Pangulong Bongbong Marcos na may kapangyarihan na bigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso ang tatanungin, kailangan pa raw pag-aralan kung pwede ang executive clemency sa kanya. Wala naman daw kondisyon na ibinigay ang Indonesia nang pumirma ito ng kasunduan sa Pilipinas para ilipat ng piitan dito si Veloso para sa sentensyang habang buhay na pagkabilanggo. Malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is, and then of course we're aware of the request for clemency from her representatives, of course, and from her family, and we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Ayon sa Department of Justice, pwede ring tingnan kung pwede ang parole para kay Mary Jane. Kailangan lamang na-serve na nito ang 20 taon na minimum ng pagkakakulong para sa life sentence. Sa ngayon, halos 15 taon na nakakulong si Mary Jane sa Indonesia simula noong April 2010. Titignan din natin kung ano ba yung sistema niya doon, una. Pangalawa, ano ba yung naging conduct niya doon? Pangatlo, ano ba yung pwedeng tingnan na favorable? Kasi ang prinsipyo ng ating batas ay all procedural rules favorable to the accused are to be granted them. Sa ilalim ng Revised Implementing Rules and Guidelines o IRR ng Good Conduct Time Allowance Law na pinirmahan ng DOJ nito lamang December 13, kasama sa bibigyan ng Good Conduct Time Allowance ang lahat ng mga persons deprived of liberty o PDL kasama may mga kasong heinous crimes. Ayon sa abogado ni Mary Jane, kung kukomputin ang GCTA nito, aabot lamang ng 354 days ang mababawas at lalabas na nakakulong si Mary Jane ng 16 na taon. Kulang pa ng 4 na taon. Masyadong tipid. Pero sa amin, bakit kailangan pang dumaan sa matipid na kung kaya naman at re-respetuhin naman ng Indonesia? Sinabi na lang nila yung makailang beses at nakasulat sa kasunduan natin na okay lang sa amin kung bigyan nyo ng clemency yung kababayan nyo. Dagdag pa ng DOJ, ang Board of Pardons and Parole ang magre-rekomenda sa Pangulo kung executive clemency o parole ang pwedeng ibigay kay Mary Jane. The Board of Pardons and Parole should make the proper evaluation. Matagal na proseso po yan. Ang pamilya ni Mary Jane hiling din tulad niya ay clemency. Kasi pagka-clemency, yun siguradong yung malaya na yung anak ko. Yun ang gusto ko. Yun talagang habang buhay ng kapiling na namin siya. Lalo't hindi biro ang ilang taong pakikipaglaban nila para kay Mary Jane hanggang sa maahagkan nila ito sa pag-uwi ng bansa kahapon. Nanginginig ako nung akapin ko si Mary Jane na hinahalikan. Nagtaka ko sa anak ko. Nung papatayin, hindi siya umiyak. Ngayon naman, andito na kami siya umiyak. Kwento raw ni Mary Jane, wala na siyang nabitbit ng mga damit dahil nahingi raw ng mga Indonesian na naging kaibigan na niya sa kulungan. Ate, sabi kay Ate Darling, ala akong damit, isa lang. Ha?
Bakit? Sabi ng mga kapatid. Pinahingi ko sa mga kaibigan ko. Dumating dito, isang gitara lang, saka ilang pirasong pan-display at sa dingding yun. Yun lang ang dala niya. Pero ang mas mahalaga, magkakasama na sila ngayong magpapasko. Sa Pasko, pinayagan ang pamilya Veloso na makapagdiwang sa koreksyonal. Isang pambihirang pagkakataon matapos ang maraming taon nilang pagkakawalay. Dahil sa 15 taon ngayon makakasama na namin, di ba? Kaya napakasaya namin talaga, buong pamilya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa huling Huwebes bago magpasko, marami na ang nagkakabol ng panghanda at pangregalo. Chestnuts roasting na rin. Ika nga sa isang kanta. Pero bukod sa kastanyas, mabili na rin ang mga bilog na prutas. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, inikutan namin ang dalawang kilalang pamilihan sa Metro Manila para tingnan kung meron pa bang mga last-minute shoppers. Magkaiba nakita namin sa Quiapo sa Maynila at sa Green Hills sa San Juan. Anim na araw bago magpasko at kulang 2 linggo pa bago ang salubong 2025. Nakalatag na mga prutas na bilog sa Quiapo, Maynila. Mga sariwang-sariwa. Kompleto kahit isang dosenang klase ng prutas ang inihahanda mo. Pero ang maramihan na niluluto ngayon ng ilan nagtitinda, mga kastanyas pang Pasko na mas murang mabibili raw dito. Pero kapansin-pansin daw na manipis ang namimili. Kahit ang dinarayong sikat na hamon sa Quiapo, hindi na kagaya ng dati na hanggang kalsada ang pila. Pero present pa rin ang ilang mga suki. Hindi pa pwedeng walang hamon eh. Hindi pwede. Every year. Karami kayo kung bumili ng hamon na. Sobrang dami kasi pinangririgala namin. Since childhood pa, dito talaga sa Excelente. Yan talaga star ng Noche Buena niyo. Oo, parang hindi pwedeng walang hamon. Ang nagtitinda ng Christmas decor ang nagkwentong mahina talaga ngayong taon ang Quiapo kumpara nung isang taon. Online, yan ang number 1 lumamon sa amin. Sa hirap ng buhay po talaga, dumaan ng kalamidad. Diba? Nagbagyo ganito. Diba, sir? Hindi na prioridad ang parang. Opo, hindi na prioridad talagang ano. Iba naman sa Green Hills, San Juan. Puno ang mga pasilyo ng tindahan ng mga damit at laruan. Nandito ang mas maraming last-minute shoppers. Late na kayong namili. Bakit? Siyempre nag-antay pa ng bonus. Napakadami niyong pinamili ninyo. Ano-ano ba yan? Sari-sari, mga t-shirt, shorts, sa mga relatives and friends. Sabi ng mga nagtitinda, hindi sila masyadong apektado rito ng online shopping. Dahil sapat na raw sa kanila ang mga suki na bumabalik para sa kalidad ng produkto. Kasi iba naman sa online, mga lower quality. Pag sa online, madaling masira ang produkto. Yung mga ganito namang mga outdoor Christmas market kagaya ng sa Green Hills ay buhay pa naman ang komersyo, tinatangkilik pa, no? Lalo na ng mga galing sa trabaho na dito kakain bago umuwi ng bahay. Pero Emil, yung mga last minute shoppers, wala na rin masyado rito. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar.